Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Anong hindi magiging kapakinabangan kung siya ang kikilalaning tuwiran? Anong hindi magiging kagalakan ng isang kalumbayan kung ipapanalig sa kanya ng tuwiran? Anong hindi mapagtatagumpayan kung siyang tuwirang aasahan? Buhay po ba ang Ama? Habang nakikinig po ako sa bahagi at ako'y nasa kwarto pa, sabi ko, Panginoon, ibahagi mo po kung ano nararapat ngayon na mensahe. Pagdaka po ay nangusap ang Espiritu, ito ang ibinahagi. Kung may kahilingan ka man sa kapwa mo, subalit binigo ka, hindi ka pinagtiwalaan, hindi sa iyo naniwala, sapagkat sinuri mo ng iyong pagkatao. Akong Ama mong nakalilirip ng lahat ng isip at damdamin mo. Maging tapat ka, anak ko, at isang araw, ang lahat ng hinihingi mo at pinakikisuyo sa kapwa mo, akong magbibigay sa iyo. Sinuri ko po yung mensaheng yaon. Oo nga po naman, ano? Bakit nga ba kapag mayroong kahilingan ng tao sa kapwa-tao at nabigo ay nagdaramdam? Sadyang magkaibang isip ng tao sa isip ng Ama. Magkaiba yung damdamin niya sa damdamin ng kapwa mo. Kaya kapag naganap sa buhay mo yun, huwag kang magdamdam at ipagkatiwala mo sa Ama. Sa gayon, ang kabiguan mo sa kapwa mo ay katagumpayan mo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung minsan mayroong nagiging damdaming hindi mabuti, hindi damdaming mainam ang nagaganap, yung pagtatampo ang hindi nawawala. Subalit, kung ang pangunawa lang ay nasa damdamin ng bawat isa, alam niyo po, walang papasok na pagtatampo, pagdaramdam, sapagkat napakabisang gamot ang panalangin at pagpupuri sa Ama para hindi pumasok ito sa puso ng tao. Kaya lamang po ang tao kapag nagtampo sa kapwa-tao, ay talagang yun na ang tinatahan sa puso nila. At kapag nanahan na yun, naguugat na ng kasalanan. Kapag nagkasala ka na, lalong dumudumi ang isip mo. Kapag nagkakaroon na ng dumi ang isip mo, wala nang pagbabago ang puso mo. Sapagkat ang nananahan ay duming isip na tumatagos hanggang kalooban. Kaya pala, ito ang dapat pakaiwasan ng tao. Yung pagtatampo, pagdaramdam, na higit na nakalalason sa isip at damdamin. Alam niyo po, hindi kayang gawin ito ng tao. Napakahirap gawin ng isang katauhan. Lalo na't may selos at inggit, sadyang napakahirap. Subalit, napakagaan palang gawin kapag ang nanahan sa inyo'y ang Diyos, Ama na sa puso nyo. Totoo po yan. Kaya, kung tuwirang naghahanap lamang ang tao ng kabanalan at totoong nakikipagtotoo sa Ama, pakikita niya yung katotohanan ng mga salita niya ay walang pagkabula. Kaya lamang di napapatotohanan, ang tao'y sumasamba, tumatawag, nananahan sa kanyang pananalangin, subalit sa puso'y walang maramdaman, kundi yung pagkataong nagdaramdam. Mga minamahal na kapatid sa Ama, wala pong taong magaling at banal. Kaya lamang ang nahahayag na mga salitang ito ay sadyang ibinubukal upang mapagtanto ng mga tao at subukan lamang gawin. Isa ka sa makalalaya. At kapag nakalaya na,
napakasarap. Salamat, mahal na kapatid. Sabi ko nga, habang palabas ako, naroon ako sa kwartong nagbabasa ng Biblia. Aba, may kundima na doon. Sabi ko, opo. At pagkatapos pumasok ako ng adoration, nabutan ko si kapatid na Ana, may kundima na, sabi ko sa kanya. Pero mapakasaya po sa puso dahil marinig mo yung kapwa mo nang dahil sa pagbabago niya ng pandama, natutunan niyang awitan ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? At siya ang pinakamahalaga, yung matuto kang magpasalamat sa Kanya. At halimbawa, yung kanyang inawit na yaon, kung nagloloko siya sa sarili niya at hindi totoo yun sa puso niya, ay sinong dinaya niya? Hindi ba sarili niya rin? Kaya kayong mga nakikinig, ay magpurit magpasalamat na lamang sa Ama at manalig magtiwala rin kayo na nawa, kayo rin ay madaman nyo yaon. Buhay ba ang Ama? Sa halip na magduming isip ka't magkasala at humatol na, maniwala ka diyan, totoo kaya yun? Kung hindi man baga naging totoo siya, ikaw na mahigit na nagkasala sa humatol sa kanya. Tama po ba? At yun ang hindi nababatid ng taong nagiging kasalanan na nagiging ugat ng pagkakamali. Yung humahatol ka ng hindi mo alam. At yan po ang maraming nagaganap sa ibabaw ng lupa sa mga taong kung wal control sa sarili, yung pagtitimpi baga. Tuloy-tuloy na yun habang nangungusap yung kapwa niya, humahamak siya at humahatol na walang pinagkaiba sa mga pariseyo. Habang nangungusap ang Kristo yung namumuo sa isip nila, totoo ba yun? Kaya't nagtanong at humingi ng palatandaan kung papaano ang mga sinyalis na yung ginagawa niya ay galing sa langit. Ganyan ang tao, mga mahal. Subalit alam nyo baga, kung malinis na yung isip mo, masarap ka na lamang napakiramdam na nakikinig, wala ka ng ibang iniisip. Buhay ba ang Ama? Kaya ito nawa ang mawala sa isip ng tao, upang sa gayon, ang kapwa niya nagsisikap magpakatotoo, nagsusumakit na magbago, siya ang maging daan ng pagpapalakas ng kalooban, hindi siya ang maging daan para lalong hindi magbago dahil ikaw mismo hindi maniwala sa kanya kung mag-anak mo siya. At alam niyo po ba, mga mahal ko, tandaan po ninyo, ang wika nga ng Ama, hindi ka man ba tanggapin ng kapwa mo, kung katanggap-tanggap ka sa akin, hindi mas higit na mainam. Subalit kung lahat ng kapwa mo'y mapapaniwala mo sa iyong ginagawa na ikaw ay nasa tama, sa akin ay hindi ka naman tama, ikaw ay kawawa. Buhay ba ang Ama? Kaya napakahalaga ng mula sa puso, mula sa isip, ang pakikipagtotoo. Kaysa doon sa totoo ka ngayon, mamaya'y iba ka na. Dapat kung nagawa mong magbago, pag sumikapan mong sa maghapon na yaon ay bago ka na. At sa maghapong yaon kung nalagpasan mo at nakapagbago ka, pag sumikapan mong sumapit man ang gabi, ay huwag ka na ring maiba. At sa bawat araw na pagsusumikap mong gayon ang gagawin mo, hindi mo na mamalayan, malaya ka na sa dating ugali mo. Buhay ba ang Ama? Nawa, mga mahal ko, yamang nakikinig kayo at naririto, wag lamang sariling layunin ninyo ang mithiin ninyong kamtin, kundi ang hindi man ninyo hinahangad at hindi ninyo gustong hanapin, naway mahangad nyo ngayon at makita nyo ngayon. Sa gayon, magiging simula ng inyong pagbabagong isip, pagbabagong damdamin, at pakikiisang totoo sa tapat na Ama na lumikha sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig.
Katulad ni, ano nga bang pangalan mo, anak? Jamie Joy. Kaninang tulugan diwa niya, wala siyang nauunawaan at pandama. Subalit, pinagsumikapan ng Espiritu ng Ama na siya'y buksan at nang tumanggap siya, nagising siya sa katotohanan. Natulog pa lang diwa niya, kaya siya'y lambot na lambot at hindi makaugulapay. At yan ang pakita ng Ama sa inyo kapag ang isip mong natulog, nang hina at ayaw lumaban, katawan mo'y di makalalaban. Kaya dapat ang tao laging gising ang diwa, laging matibay ang isip upang sa buong katauhan makagawa ng matibay sa kanyang katawan. Buhay bang Ama? At sa paniwalaan at hindi ng tao, ang gulot litong isip na kapagpapahina ng katawan, nakapagpapanakit ng ulo, nakasasakit ng batok, nakasisikip ng dibdib. Bakit mahal daw ang sarili? Takot daw magkasakit, takot daw mamatay. Bakit hindi baguhin ang isip? At ano ang pamamaraan para magbago? Ang pakikipagtotoo sa Diyos ng katotohanan at Diyos ng buhay. Kaya inyong pakinggan ang mula kay Sirach. Eklesiastiko. Ano ba ang tao at ano ang kanyang katuturan? Ano ang halaga ng kabutihan o kasamaang nagagawa niya? Tingnan mo na lamang ang haba ng kanyang buhay. Mahaba na ang 100 taon. Ani mo isang patak ng ulan na katawan sa kalawakan ng dagat o isang butil ng buhangin sa dalampasigan. Ganyan ang buhay ng tao kung ipaparis sa panahong walang hanggan. Kaya naman pinagpapaumanhina ng Diyos ang mga tao at ibinubuhos sa kanila ang kanyang habag. Nakikita at naunawa niya ang kahabag-habag nilang wakas. Dahil dito'y lalo niyang dinaragdagan ang kanyang pagpapaumanhin. Ang pagkahabag ng tao ay para sa kanyang kapwa lamang. Ngunit ang kinaawa ng Panginoon ay lahat ng buhay. Inaakay niya sila sa tumpak na daan, sa landas na matuwid at kamalian, sinusupil kung kailangan. Tuturuan at ibinabalik kapag naliligaw, gaya ng ginagawa ng pastol sa kanyang kawan. Kinahahabagan niya ang tumatanggap ng pangaral at nagsisikap makatupad sa kanyang utos. Sino ka ngang anak niya na tapat na tumanggap at kumikilalang ganap sa kanyang aral at mga pangaral ay nagsusumikap makinig at magsabuhay, na hindi mo mababatid ang kanyang kaukulan at hindi kay lilihis sa kapahamakan at ang tama't tumpak na buhay ay marapat na sa iyo'y kamtan. Mga minamahal, kaya lamang hindi matututo ang tao kung ayaw niyang gawin na matuto. Subalit lahat ng nagnanasang matuto, gumagawa ng paraan para matuto siya. Lahat ng nais magbago at ninanasa ang pagbabago, pinagsusumikapan niyang gawin ang marapat tupdin upang ang kanyang pagbabago ay tagumpay niya at maisulong pa. Mga mahal, napakabuti ng Ama. Walang pangaral na mabuti na kapag tinanggap mo hindi ka bubuti. At wala naman siyang pangaral na makapapahamak, makaliligaw sa iyo ng landas, kundi lahat ng kanyang pangaral ay makatutumpak sa buhay
Kaya't kung tatanggapin ng tao, matututong totoo. Kaya nga, pinakikilala ang kanyang kadakilaan. Ang Diyos na nabubuhay magpakailanman, ang siyang lumikha ng sanlibutan. Ang Panginoon lamang ang makatarungan, walang ibang Diyos liban sa Kanya. Ang Kanyang daliri ang umuugit o gumuguhit sa daigdig. Ang Kanyang kalooban ang sinusunod ng lahat, sapagkat siyang hari ng sanlibutan at ang kapangyarihan niyang maghiwalay sa banal at di banal. Walang taong makapaghahayag ng mga ginawa ng Panginoon at wala ring makatatarok ng kanyang mga panukala. Sinong makasusukat ng kanyang kapangyarihan? Sinong makapag-aalalay at makasasalaysay ng kanyang pagkahabag? Walang makatutulad sa kanya kailanman. Walang may dadagdag o mababawas sa kanyang mga gawa. Talagang di kayang malirip ng isipan niya ang mga kahangahangang ginawa ng kanyang Panginoon kung tuwirang siya'y sa kanya'y tatanggap ang higit sa sapat kanyang makakamtiyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang pawang katotohanan sa ama nagmumula. Subalit, sa mga hindi nagtitiwalang lubos sa kanyang magagawa, nanghihina ang pag-asa, nawawala ng pag-asa at hindi malito, kundi lalo pang nagulo. Buhay ba ang Ama? Hindi lamang kalituhan, kundi lalo pang kagulumihanan ng kanyang nakamtan. Kung patuloy na ang iisipin lamang niya ay ang sariling kapakanan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't sa bawat araw, minimithi ng Ama na matutong mga anak niya sa pakikinig ay magsabuhay sila sa mga natutunang mga aral niya. Sapagkat kung nakikinig ka lamang, hindi ka nagsasabuhay, parang baliwala lamang ang iyong natutunan. Sa makatwid, hinihingi ng pagkakataon para maging ganap ang pagbabago'y magsabuhay sa mga natutunan. Kaya kung tapat at totoo ang mga anak ng Ama, isasabuhay ang layunin ng Ama na natutunan niyang mga aral mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, nalimutan ba ng kapwa mo ang pangako niya? Subalit tapat ka sa Ama. Huwag kang mawala ng pag-asa. Isang araw, ng takda niya ng ibigay, pakikita niyang hindi ka nalilimutan. At kung loloobin ng Ama, nilimot ka man ng kapwa mo, kapag ibinigay ka sa Kanya muli, maaalala ka. Sapagkat ang Amang pumipihit ng isip at damdamin ng tao. Siya rin ang nagpapabago ng panahon, kaya nga pinakikita niyang maliwanag ang mga gawa niyang kalikasan. Tulad ng ipo-ipo, nagagawa niyang umikot na paliit sa baba at pataas ng pataas, pagawa ng pagawa. Sa makatwid, maliit man ang pinagmulan, mapalalawak niya at kaya niyang higupin ang lahat ng hindi tama't tumpak sa iyong damdamin. Buhay ba ang Ama? Kaya niyang isang bulat at ilaganap, alisin niya sa iyong ganap. Kaya kung siya ang iyong hahanapin at mararamdaman, ang maliit mong pangunawa sa isip at maliit mong pandama sa puso bilang kalooban, parang ipo-ipong gagawin niyang hihigupin niyan at mapapalawak. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng nakikipagtotoo sa pangalang Jesucristo, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay sarap awitan ng Diyos Amang mahal. Sapagkat hindi ka mahihirapang bumalangkas ng awitin, siyang magbibigay ng mga iaawit mo at ang Espiritu niyang magtuturo sa iyo. Kaya nga sinabing maliwanag, Espiritu ng katotohanan, turuan mo ako ng mga bagay sa kabanalan. Ihayag mo sa akin ang katotohanan at matututunan kong tuwiran.
sa makatwid, kaya mo nasambit yan sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Yun siya, ganun siya, nagpapakilala siya sa iyo, kaya kilalanin mo. At kapag nakilala mo siya, mapapatotohanan niyang siya pala ay totoo at di talusirang tulad ng tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mga minamahal ko, sumainyo ang paghahari ng Ama at nang matutunan nyo kung gaano kalawak ang magagawa niya sa inyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kapag minithi mo ang mabuti, bibigay niya sa iyo'y kabutihan. Kapag humingi ka ng kabusugan ng iyong kaluluwa at katawan, ika'y kanyang babahaginan. Kapag natutunan mo ang kanyang mga aral, magliliwanag ang inyong kaisipan. Tama ba? Tingnan mo, naunawaan niya. Mapalad ka, anak. Kanina, iniisip mo bang ikaw ay makalalakad na ngayon? Kung ganang pagkatao ang magpapalakad sa iyo, hanggang ngayon hindi pa. Subalit ganang hindi nakita ang gumanap sa iyo, ikaw na nakadama, nakilala mo siya. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Sino kaya siya? Ano kaya siya sa buhay ng tao? Malayo ba siya? O malapit sa inyo? Hindi ba ganang makapapasok sa inyo? O lahat kayo kayang pasukin? Kaya, kung kumakatok, inyong pagbuksan. At doon makikilala ninyo, ang pinapasok niyong mainam, gagawa ng mainam sa inyong buhay na taglay. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Naranasan mo ba ang para kang gagapiin sa iyong lungkot, sa iyong lumbay, sa iyong pagdadalamhati, sa iyong paghihinagpis? Ay parang ayaw mo nang lumaban? Bakit? Ba't ka tumatawag ng Panginoon? Sayang yung pagtawag mo. Kilalanin mo, Panginoon mo, lahat na iyo'y paparam sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig muli nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap umawit, kahit wala kang alam, bibigyan ka ng karunungan. Kaya mithiin po ninyo, subukan lamang ninyo na kahit antok na antok kayo, at kayo'y gustong magpuri sa Panginoon, sigurado, gigisingin niya ang mata nyo, imumulat niya ito, pati gising na diwa mo'y sisidla ng talino. Buhay ba ang Ama? Kaya nawa, ang lahat ay magkaroon ng pakinabang sa dakong ito. At masuri nawa ninyo sa bawat araw kung ano ang dakong ito. Magampanan nawa ng bawat isang nakakilala kung anong hinihingi ng Ama para siya'y lubos pang madama. Kung magkagayon, pakatandaan ninyo, pakikita niya, siya'y totoo, buhay sa inyo. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tingnan mo nga naman, talagang tao ay malilimutin eh. Ano nga pangalan mo, anak?
Jamie Joy. Oh, talaga namang mapakalimutin. Jamie Joy, kumusta ka na, anak? Buhay ba ang Diyos? Pasalamatan mo siya, nagkasakit ka. Ano? Bakit? Pasasalamatan ko pa po siya, nagkasakit na ako. Tanong mo, aba, kung di ka nagkasakit anak, hindi ka nakaparito. Buhay ba ang Diyos? Kung hindi ka nagkasakit, pati magulang mo, wala rin dito. Sa makatwid, yung hindi nila naririnig, narinig ngayon. At ang hindi mo narinig, ay narinig mo rin. Ang hindi mo nakita nooy, makikita mo ngayon kung nakilala mo ang nagpagaling sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga maliwanag ang tinuran. Kung di ka nagkasakit, paano kita gagamutin? Kung hindi ka nalumbay, paano kita aaliwin? Kung hindi ka nagkulang, paano kita pupunuan? Kung hindi ka nadimlan, paano kita dilawanagan? Paano kita tatanglawan kung naroon ka na sa liwanag? Manahan ka lang ganap, akong magbibigay ng kaningningan ng iyong tinanggap. Buhay ba ang Ama? Paano ka magkakaroon ng kaginhawahan kung hindi ka muna naghirap? Paano ka magsasabing nagbago kung wala ka pang pagbabago? Paano mo mapagsisisihan kung hindi mo naman kasalanan? Sa makatwid ang lahat, may kaangkop na kaganapan. Kaya kung natutunan mo ang marapat mong matutunan, makikilala mo siyang lubos. Sapagkat doon sa pinakita niya sa'yo, doon mo siya makikilala. Noong ikay nasa pagdurusa, hinango ka niya. Kaya pinakilala niya kung paano gagawin niya, naway makilala mong nagpakita sa iyo ng hiwaga na di mo nakita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. At yan ang buhay na salita. Ang may buhay na salita at ang kapangyarihang salita, kumikilos sa tao, sapagkat ang Ama ang nagpapatupad. Kaya, kumilos na ba sa iyo ang buhay na Diyos? Naramdaman mo ba siya sa mga salita bagamat di mo siya nakita? Mapalad ka, magalak ka, magpuri ka, manalig ka, palalayain kaniya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ang may pandinig, muli nakarinig. Ang wika nga, paano kang tatapang kung di mo hahanapin ang magpapatapang sa iyo? Hindi tapang makipag-away sa kapwa mo, kundi tapang lumaban sa buhay mo. Paano kang tatatag kung wala ang Diyos Ama sa buhay mo? Kahit gaano ka pakatibay, maaari ka ring manlumo at manlambot kung hindi niya gagawing ikay maging matapat. Dahil hindi mo rin siya ganap na hinanap. Buhay ba ang Ama? Kaya sino ang maghahanap sa kanyang kalooban na hindi siya mararamdaman? Sino ang may nasang siya ay manahan sa damdamin na hindi niya pananahanan? Kaya nga maliwanag ang katotohanan. Espiritu Santo nananahan sa mundo. Templo ang tahanan niyang gagawin ay katawan ng tao. Kaya't kung nanaisin mo na manahan sa'yo, magaganap matutupad, kumilala kang anak. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya nga, maliwanag ang katotohanan. Sino ka at sino ang bumuhay sa'yo? Kilalanin nyo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Walang maliw ang katotohanan. Kung minsan may kaganapang sisindakin ka, no? Ngayon, kung matapat ka totoo, ba ang pagtitiwala mo'y doon pa rin? Walang tigatig, walang pagkabahala. Kaya nga,
Katulad ng nag-text bago lumuwal sa inyo, Apo, naharang sa immigration na, aba, diba, yan ang loob mo? Pakita mong matapat ka at makakahulagpos, makaka-alis siya. Pamiyamiya, Apo, purihin ang Ama, nakapasa na po, tinataka na po. Buhay po ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal! Kung minsan tinitingnan ng Ama, sinusukat niya kung gaano kakatapat sa Kanya Ngayon, dahil ikaw naman ay tapat nga, hindi ka matitigatig doon sa ginagawa ng iyong kapwa, kundi patuloy mo nga asahan, kaya niyang baguhin ang lahat ng paraan niya ay nasa kanyang kaparaanan na di tulad ng nilalang. Buhay ba, Ama? Kaya ang paraan ng tao, hindi pa mamaraan ng Ama. Kaya sa Kanya ilagak ang lahat, siyang magpapatupad, siyang magbibigay ng galak at tagumpay. Gawin nyo, mga mahal ko, at patototohanan sa inyo, hindi patay ang sinasamba mo, at ang Ama'y buhay, kaya siya'y sa mga buhay, hindi sa patay. Buhay po ba ang Diyos? Alalaong baga, sa buhay ang pananampalataya na bubuhay na tuwiran siya. Sa mga patayang pananalig, parang patayang katawan, walang pandama. Kaya gawin mong mabuhay sa tuwin ng pag-asa at pananaligan mong buhay na buhay siya at tuwir ang pakikita niyang may magagawa siya. Muli sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ano nga bang pangalan mo? Jamie Joy. Jamie Joy, buhay na ba ang pag-asa mo? Buhay na ba diwa mo? Buhay na ba katawan mo? Buhay na ba pananalig mo? Tanungin mo nga magulang mo kung nabuhay din. Baka bukas wala na sila rito. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naunawa naman ang Diyos yung hindi makapunta araw-araw Sapagkat, totoo po, yung iba, ang katwiran nila, ba't ako pupunta doon? Di naman ako nagpapagamot. Kasi, ang akala ng tao, yung nagpupunta lang dito, nagpapagamot ng sakit. Kampante siya, tuwa-tuwa siya sa sarili niya, wala daw siya pagagamot. Ang di niya alam, malala ang sakit niya. Yung kaluluwa niya, mamamatay na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mamahal! Napakabuti ng Ama. Tandaan po ninyo, ang sinabi ni San Pablo, kung mahina man ang katawan ko, subalit malakas ang espiritu ko, hindi bali na. Ang tao, gusto malakas ang katawan, ang kaluluwa na may matitibag na. Kaya malakas man ang katawan niya, lisyang-lisya ang isip niya. Bulok na bulok ang puso niya. Pero sabi niya, wala siyang sakit. Kaya pala, mas mahigpit ang sakit niya. Cancer na. Wala nang kagalingan. Kalala. Ganun kalala ang sakit ng kanyang kaluluwa. Kaya kailangan pagamot mo rin. At hindi nasusukat ang pananampalataya doon sa nananalangin ka lamang. Doon sa simba ka ng simba. Kailangan hanapin mo ang salita ng Ama. Pakinggan mo. At di lamang makinig ka, magsabuhay ka pa. Buhay ba ang Ama? Ay katwiran ng Katoliko, pag naiba ng tabi-tabi po, wala akong pinatatamaan. Kasi kaya lumipat ako ng kasi wala namang kakwenta-kwenta sa kasi hindi nagtutur. Bakit? Kaya di ka natuto, hindi ka nakikinig ng homily. At kung magsimba ka naman once in a blue moon, buhay ba ang Diyos? At kung magsimba ka pa, sabi mo, ay, tapos na pala ang misa. Hoy, kanina ka pa ba dyan? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal. Tandaan po ninyo, nagsisimulang matuto ang tao kapag nagsimula niyang ginusto ang mga salitang banal. Nagsisimulang mabuksan ang tao kapag nagmithing matuto sa banal na salita. At habang nagmimithi siyang matuto sa banal na salita, inahanap ng kalooban niya.
At habang hinahanap ng kalooban niya, ninanamnam ng isip niya. At habang ninanamnam ng isip niya, tumatagos buong katawan niya. Kaya't naghanap siya sa bawat araw na huwag mawalay sa piling ng Espiritong Banal. Mga mahal, awang katotohanan ang saki tinuturan. Hindi mo mararamdaman ang Diyos sa paglalaba mo. Kung habang naglalaba kay bugnot ang isip mo, pagod na katawan mo, nagmumura ang bibig mo. Kaya kailangan mong magpahinga sa paglalaba at hanapin mo ang magbibigay sigla ng isip mo, magbibigay liwanag ng isip mo, magbibigay sigla ng kaluluwa mo, magbibigay lakas ng puso mo, magbibigay paghahari ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo rin siya masusumpungan sa kain ng kain. Sarap na sarap ka. Kaya naman nasarapan ang bibig mo, patitiyan mo'y bundat na, ang kaluluwa mo'y gutom na gutom. Nakikita mo at masusumpungan mo ang Ama na totoong buhay sa iyo kapag dinadama mo ang mga salita niya. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Wala po akong pamasahe. Hindi ka na magkakaroon ng pamasahe kung laging katwiran mo'y pamasahe. Nakakasugal ka nga, wala kang pamasahe. Bam, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi na po ako nagsusugal ngayon. Nabibili mo nga yung kulakati ng kulakati, tambak ka lang ng tambak dyan, ba't di mo mapaglaanan kung totoong gusto mo? Sa makatwid kaya, hindi mo pinaglalaanan, hindi mo gusto. Kaya wag ka ng mga twiran, nagkakasala ka lang. Buhay ba ang Ama? Kaya po hindi ako makadalo kasi malayo. Tandaan mo itong salitang ito, walang malayo na di malalapit. At ang taong ayaw at di iniibig ang kanyang ginugusto at gagawin maraming dahilan. Subalit ang taong gusto, walang katwiran. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, nalinlang mo yung kapwa mo, ba't dinaya mo pa pati Diyos mo? Dapat di ka na nagsalita. Sa sarili mo'y umamin ka na lamang. Sinabi mong patawad po, ako'y marupok at mahina. Hindi ko po naalala na kailangan kong mabusog ng iyong salita. Ba't naman doon pa ako pupunta kahit dito naman makakarinig ako? Tama. Hindi ka naman dito lamang inaanyayahan. Kahit sanda ko, inaanyayahan ka. Lamang sa pag-anyaya sa iyo, totoo ang pagdalo mo. Pakinggan mo ang totoong salita at tibi mo sa puso mo, huwag lamang maging makatwiran kang tao. Buhay ba ang Ama? Sapagkat saan man dako naroroon ang kabutihan, kapag tinaglay ng tao at nakinig na totoo, matututo. Kahit masama pa yung nangungusap, kung ang mabuting sinasabi ang pinakikinggan mo, ikaw na tagapakinig at ikaw na naroroon, higit kang nakatatanggap kaysa sa taong mapagkasala sa kanyang ginagawa, mali sa kanyang sinasabi. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang ang tao, ayoko doon, kasi ganun yun, ganun yan, ganun yan. Bakit? Sa tao ka pala sumuri, hindi doon sa kanyang salita. At kailanman hindi mo makakamta ng mabuti kung laging kapwa mong mamasdan mo sapagkat walang banal na tao. Subalit kung ang nakikita mo ay ang mabubuti ang tatanggapin mo. At kung ang pinakikinggan mo, ang sinusuri mo at hindi yung nagsasalita, ang natatanggap mo'y banal na salita, hindi yung pamumula ng kapwa. Mga mahal, napakabuti ng Ama. Pakatandaan ninyo, tinuturo ang mainam, binubuksan ang dapat, sinisidlid ang marapat, kung tatanggap ang lahat, magiging karapat dapat. Sa Ama, sa Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Banal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Sino ako? Ano nga ba yung awitin na yung sino ako? Ayun. Ganda nun ah. Tingnan nga natin kung alam natin yun. Hiram sa Diyos,
ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang, kaya't huwag mong gawin ibaliwala lamang. Habang may buhay, gawin katapatan. Huwag iwanan ang Diyos Amang lumalang. Sa tuwina'y damhin niyong lubusan sa kanyang paghahari. Ikaw ay tumanggap sa kanyang mga gawa. Ikaw ay gumusta sa kanyang mga banal na aral. Ika'y ganap na magnilay sa kanyang pag-akay. Sumunod ka ng tuwiran, sa kanyang sayo ay pagtanggap. Huwag mawalay ikaw at siya, saan ka man naroroon. Amang totoo, tapat sa pagmamahal, hindi ka iiwan sa lahat ng kagipitan. Hindi ka tatalikdan sa iyong kahinaan. Hindi ka niya iiwanan sa iyong kalumbayan. Hindi ka liligtaan. Pangako niya na kay inang sa ninuno niyong si Abraham, magpakailanman. Halina kayo, mga anak niya, mga tuto sa mga aral niya. Ikintal sa isip niyo, pagbulayan ito, namnamin sa puso niyo, wagas na pagmamahal niya upang di ka mawalay at di ka malis siya ng daan. Patuloy mong tahakin ang katotohanan, tibig ka ng dala, tunay na liwanag ang sa'yo'y magaganap, hanggang ika'y maging ganap, tuwirang matatanggap, ang sa'yo ay marapat. Huwag kang mawalay, patuloy mo siyang kamtin, tuturuan ng mainam habang buhay. Ika'y kanyang gagabayan, di kay iwan. Buhay bang Ama, sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Salamat, purihin, purihin, purihin ang Ama. Kaya nga sa tuwina, sa bilang pagkatao, pasasalamat ay binibigay sa mga alagad, sa guro ng choir, kay kapatid na Gloria, sa ating organisto bilang tao, kay kapatid na Alan, sa mga IT team, sa nagpasimula ng website, kay anak na Raquel, sa mga choir,
mga lagad at kaps, bilang tao pasasalamat. Subalit sa katotohanan, sa bilang espiritu, kayo ang dapat magpasalamat sa Ama at sa Anak, sapagkat kayo'y mapalad na napili. At siya ng pawang katotohanan. Kapag nahirang ka, magalak at magpurit, magpasalamat ka pa, sapagkat isa ka sa napili, sa laksang bilang ng tao. Subalit bilang isang tao, bilang punching, sa mga tumutupad, nagpapasalamat, sapagkat may tumanggap. Subalit ang Amang nakababatid ng lahat, kaya sa Kanya dapat higit na magpasalamat, at siyang dapat na pasalamatan. Kaya mga mahal, kung hindi man napapasalamatan kayong mga lingkod, ang Amang bayan niyong magpasalamat sa inyo, at siya'y patuloy niyo ring pasalamatan at purihin, sapagkat magalak kayo, isa kayo sa napabilang ng paghahari ng Kanyang Espiritong Banal. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat ang wika nga, bilang kunching, hindi kayo pipiliin, sapagkat hindi alam kung sino ang dapat. Subalit bilang sa Espiritu, kayo'y napili. At kung hindi man kayo tanggapin ng kapwa nyo, at kayo ay ibaliwala nila, mahalaga pa rin pasalamatan ninyo, kayo ay napili, sapagkat masigit na karapat dapat kayong magalak kaysa magkaroon ng galit, sapagkat masigit pa ba sila sa Ama? Ngayon naman sa iyong kagandahang pagpapalang tinanggap, patuloy mong pakita ang pakikipagtotoo sa iyong Amang sinamba, sa pumili sa iyo, upang hindi mawalay sa puso mo ang pagpapagtibay na ikaw ay maging tapat sa Kanya. Sapagkat kung makikinig ka sa kapwa mo, magiging daan ng talusira mo, panghihina mo, pagkalito mo, pagkawalan ng pagtitiwala sa sarili mo. Subalit kung ang pagtitiwalaan mo yang Ama, hindi baling hamak ka sa pananaw ng kapwa mo. Ang mahalaga, ang humahamak sa iyo'y tao, ang gumugusto sa iyo'y bumuhay sa iyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kaya nga sa bawat isa, itong maging katwiran. Ano ba? Puro ano ba? Kung ayaw mo sa akin, may gumugusto sa akin. Kung ayaw mo akong tanggapin, may tumanggap na sa akin. Kung ayaw mo akong paniwalaan, may naniniwala sa akin. Kung hindi mo ako lubos na mahalin, may tapat na sa akin nagmamahal. Buhay bang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Tandaan ninyo, kapag sa tao ka, naghanap ng pakinabang, kasasawaan ka. Subalit kapag sa Ama mo, inilaga kang sarili mo, siyang magbibigay ng pakinabang buong buhay. Sapagkat ang Ama, walang katapusan. At kung gumagawa ka na may tapat sa kalooban mo, para maramdaman mo ang kagalakan, subalit kung nagpupuyos at lumalaban, hindi ka masisiyahan. Magandang umaga sa gabing ito. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo.
aking mga minamahal. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Yamang nakita ko po ang mga ilan sa mga namumuno ng vigil. Pwede ko po bang tipunin ang mga namumuno ng vigil? At konting pahayag lang po. Kaya pasensya na po mga minamahal na hindi na po tayo magbe-bendisyon. Ano po? Meron lamang po akong konting iuulat. Pwede po ba? Mga namumuno ng vigil. At nakikita ko po kasi yung mga nagbibigil ngayon merong mga nandito yung mga hindi po nagbibigil Jamie Joy. Tama ba yun? Natama rin. Bango. Para hanggang na dito yung mga malalayong kasama din kayo sa sandali lang. Oo, sandali lang yung mga nagbibigil. Yung pong nagbibigil, pwede ko bang kausapin sandali? Sandali lang po, mayroon lang po akong minutes lang. Kaya kung pwede po ay wala na muna po tayong bendisyon para may kakausapin ko lang po mga nagbibigil. Meron lang po akong konting iyahayag na dapat naming tuparin. Ano po? Kaya sa inyo pong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Mapuspos kayo ng liwanag ng Espiritu Santo. Patuloy na pag-asay kamti ng puso't diwa nyo. Maganap sa inyong marapat sa kalooban ng Ama, na patuloy niyong mithiin kayo ay patuloy niyang liwanagin at patatagin sa pananalig at pananampalataya. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng ayon sa kalooban niya, kayo rin ang magtatamasa ng kasiyahan, galak at tunay na liwanag ng buhay. Pagpalain kayong lahat.